po ang Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, Sister Jasmine. Sa umaga pong ito ay tayo mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa ating programa ng Insight. Good morning, Sister Jessica. Purihin ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay isang programa ng Door of Faith Church Pandi, ang Insight, Preaching the Word of God as it is, na naglalayon po na pag-aralan natin, basahin ang salita ng Diyos araw-araw. Sisimulan natin araw-araw ang ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Good morning, Sister Jessica. Good morning, Sister Pastora Wilma. Pakishare niyo po itong live video natin para maabot po yung iba nating mga kapatid. Lagi po nating paalalahanan ang iba nating mga kapatiran, maging ating mga pamilya, maaari natin silang isama sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon, bago po tayo magsimula, tayo umawit sa Panginoon. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart. He showed me a better way. He said He'll never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He'll never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Good morning po, Sister Bernice. Good morning. Sister Ella, good morning. Sino pa ba ito? Sister Rhea, good morning po sa inyo dyan sa Taiwan. Good morning, Sister Jezreel. Purihin ng Diyos, samahan niyo po ako sa umagang ito. Tayo maging masigla sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? Lagi dapat tayo excited na nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay magbukas ng ating mga Bible sa Gawa chapter 4 mula verse 1 hanggang 37. Binabasa po natin ang buong chapter para makikita natin yung kabuuan ng konteksto at mabasa na natin ng tuloy-tuloy ang salita ng Diyos. Ang motibo rin natin
sa insight ay ang mabasa ang buong Biblia, no? Para hindi lamang a portion o isang verse ang ating mai-exhort, kundi kung ano yung nangyari, kung ano yung pwede nating makuha na itinuturo ng salita ng Diyos according to its context, para hindi tayo magkamali kung ano talaga yung pinag-uusapan. Ganito po ang sinasabi, Acts chapter 1, verse 1 to 37. Habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita pa sa taong bayan, lumapit sa kanilang mga pari, ang pinuno sa templo at ang mga Saduseo, na lubhang nayayamot sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Sila'y kanilang dinakip at ibinilanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon ay gabi na. Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Nang sumunod na araw, nagtipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno, ang matatanda at ang mga eskriba, at si Anas na pinakapunong pari, si Caipas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong pari. Nang kanilang mailagay na ang mga bilanggo sa gitna nila, sila ay kanilang tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? Verse 8, at si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay sumagot sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito ay sinisiyasat dahil sa kabutihang ginawa sa isang taong may kapansanan, na tinatanong kung paano napagaling ang taong ito, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambayanan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Verse 11, itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan, at nang malamang sila mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila ay mga kasama ni Jesus. Good morning, Brother Anjo. Good morning, Brother Lem. Good morning, Sister Jade. Verse 14, at siyamang nakikita nila ang mga taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang masabing pagtutol. Good morning, Pastor Erwin B. Noriega. Magandang umaga po sa inyo. 15, kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan, samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari. Kanila sinabi, anong gagawin natin sa mga taong ito, sapagkat hayag sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem ang isang kapansin-pansing tanda na ginawa sa pamamagitan nila, at hindi natin ito maikakaila. We miss you, Pastor Erwin. Purihin ng Diyos. Ngunit upang huwag na itong lalo pang kumalat sa bayan, atin silang bigyan ng babala na huwag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito. Kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na sila magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos kayo ang humatol, sapagkat maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Verse 21, pagkatapos na muling bigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao. Kanilang niwahati sila lahat ang Diyos dahil sa pangyayari. Sapagkat mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling. Verse 23, pagkatapos na sila'y mapalaya, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan
at iniulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, nagmumukha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroon. Ikaw na nagsasabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, ng iyong lingkod. Mr. Rose Ann, bakit nagalit ang mga hintil at nagbalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari at sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel ay sama-sama laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus na inyong pinahiran upang gawin ang anumang itinakda ng inyong kamay ng inyong pasya na mangyari. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at pinagkaloob mo sa inyong mga alipin na masabi ang iyong salita na may buong katapangan. 30. Habang inyong iniulat ang inyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at ang mga babalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus na sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat pinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Mapurihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa kabutihan ninyo. Pagpapaalala ninyo sa amin ang inyong mga akda, ang inyong mga palatuntunan sa pamagitan ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay matanggap namin ng buong buo sa aming mga puso ang lahat ng aming marinig mula sa inyong salita, Panginoon. Patnubayan niyo po ang bawat sa nasaan man sila magawa ang kalooban ninyo ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ito pong pagkakataon na to ay medyo tumitindi na po yung kalagayan ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Dahil hindi na sila tumitigil sa paghayo, sa paghahayag ng salita ng Diyos at sa pagpapagaling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nung araw, madali para sa mga apostol na gamitin ang kapangyarihan ng pagpapagaling na bagamat hanggang ngayon ay nag-ooperate pa rin naman ang kapangyarihan yan ng Panginoon dahil hindi yan nawawala. Tayo din po ay nakagagawa ng mga bagay na ganyan kapag tayo nanalangin at niloob ng Panginoon na gumaling ang isang tao, ito po'y nangyayari pa rin. Ang himala ay hindi natatapos lalo na sa Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Good morning, Sister Juliper. Kaya naman, nung pagkakataon na sila ay nakapagpagaling, no? Yung isang lumpo, imagine isang lumpo, 40 years sa buhay niya na hindi siya naglalakad, nakaupo lang siya, kahandusay lang siya sa lupa.
biglang tumayo dahil sa pagsasabi nila Pedro at Juan na tumayo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nakalakad dito at nakita to ng napakaraming tao. Kaya marami ang sumampalataya noon sa Panginoong Hesus. Ngayon, siyempre, ito'y parang isang bagong bagay para sa kanila. Napansin ng mga pare, ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, lahat na ng mga nag-aaral ng kautusan na parang banta ito sa relihiyong Judaismo. Good morning, Pastor Julius, dyan sa Taiwan. Naging banta yun sa kanila na iniisip nila baka makabuo ang mga alagad ng isang panibagong relihiyon at hindi na magtiwala ang mga Israelita sa kanilang nakagisnan na relihiyon, ang Judaismo. Pero totoo naman po na talagang dumating ang Panginoong Hesus para ituwid ang isang bagay na hindi na nagagampan ng mabuti ng mga Israelita. Mga kapatid, ang Judaismo, isang relihiyon, ay hindi maling religion dahil ito'y ipinahintulot ng Diyos para sa mga Israelita na gawin nila para ito ang maging guide nila sa buhay nila para maging matuwid sa mata ng Diyos. Pero lumilipas ang panahon, nagkakaroon ng mga generational gap sa bawat pamilya ng mga Israelita na nagkakaroon ng pagbabago. Yung mga namumuno, binabago nila yung mga patakaran at ginagamit nila sa hindi mabuti yung kanilang kalagayan sa paglilingkod. Okay? Sila ay nagiging hypocrites na tinatawag ng Panginoong Hesus. Minsan nga ipinahiya pa sila ng Panginoong Hesus. On one account, sa Matthew chapter 23, pinahiya sila ng Panginoon at sinabi sa kanila kung ano yung mga mali nila bilang mga tagapanguna ng bansang Israel. Good morning, Ninang LB. Samahan niyo po kami. At nung panahon na yon ay ganun nga ang nangyayari, nakukurap ang religion. Kaya naglalagay ang Panginoong Hesus nung siya bumaba na good morning, Sister Beverly. Nung siya bumaba sa lupa, hindi niya naman binabago ang patakaran, pero naglagay siya ng isang mas mabuting bagay na ang pagkakaroon ng pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus upang sundin ang kanyang mga aral. Kapag sinabi po natin kasi na gusto na nating makipagrelasyon sa Panginoong Hesus at baguhin ang ating buhay mula sa dating buhay na hindi matuwid patungo sa isang buhay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. Saan lang po ang ibig sabihin nun? Ang pananampalatayang iyon ay ang pagsunod sa aral ng Panginoong Hesus. Sa isang banda, ang isang pagkakaalam ng isang tao sa pananampalataya on their terms of explanation, or their definition, mayroong pagkakaiba po Sa ngayon, maraming tao ang nagsasabi, pag sinabing nananampalataya sa Diyos, ay parang isang damdamin na sinasabing ako'y sa Diyos. Naputol na hanggang doon na lamang na parang isang paniniwala lang. Basta parang ang dating ay naniniwala lang, ay nagiging sapat na. Hindi po natatapos ang pananampalataya sa paniniwala lang. Bagamat kasama ang paniniwala o isa itong bahagi sa pananampalataya, ang maniwala ka. Pero ang kasunod po ng paniniwala sa iyong dapat sampalatayanan ay yung pagtitiwala sa iyong sinasampalatayanan. At para malaman para magawa yung pagtitiwala na yon, kailangan mong magawa kung ano
ang sinasabi ng iyong sinasampalatayanan. Kaya nga sinabi sa 2 John 9, ulitin ko po, lagi ito na sa aking pagtuturo. Sabi sa 2 John 9, ang lumalagpas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi karoroonan ng Ama. At ang nananampalataya at ang gumagawa ng aral ni Kristo ay sasamahan ng Ama at ng Anak. Yan po ang pananampalatayang tunay. May paniniwala, may pag-asa sa sinasampalatayanan at higit sa lahat, dahil sa pananampalatayang yan, umaasa siya na kahit ano ang ipagawa sa kanya, ito'y magiging mabuti para sa taong sumasampalataya. Hindi yung basta iisipin lang o sasabihin na sumasampalataya. Ngayon, sa pamamagitan ng pananampalatayang yan, tumibay ang mga loob ng mga alagad dahil pinuspo sila ng banal na spirito. Nakita ng banal na spirito na sila'y tunay na nananampalataya. Kaya nga sa mga panahon ngayon, mga kapatid, kahit mayroong iba na nagsasabing sila'y nananampalataya, hindi makita ang kapuspusan ng banal na spirito dahil hindi makita ng Diyos sa kanilang buong pagkatao yung kabuuan ng talagang pananampalataya nila. Kaya nga kung tayo mananampalataya, ipakita natin sa Panginoon mula panlabas hanggang panloob ng ating pagkatao ay ibinibigay at isinusuko na natin talaga ito sa Panginoong Hesus. No? At walang ibang pwedeng masunod sa buhay natin kung hindi ang Panginoong Hesus. Sabi nga doon sa Bible, itong bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulukan. Itong si Jesus, sabi nga noon. Na, verse 12, ito yung lagi nating alam, na walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Yan po, ang sasampalatayanan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus lang. Huwag kang sasampalataya sa iyong gawa. Opo, tayong mga born again, wala na tayong images. Wala na tayong physical images o tangible images. Wala na tayong hinihipong mga Diyos-Diyosan o mga ribulto. Amen? Wala na. Pero, hindi ito nagpapakita na talagang wala ka ng Diyos-Diyosan. Kung dumadating ka sa kalagayan na ang nasusunod sa buhay mo ay ikaw at ang pinaniniwalaan mo ay ang iyong kakayahan na kahit wala sa buhay mo ang pagsamba, pagpunta sa gawain ng Panginoon, hindi nakikibahagi sa pamilya ng Diyos, masasabi mong ikaw ay wala ng Diyos-Diyosan. Hindi po, lumilitaw na pagkaganoon, ang sinusunod mo ay ang iyong sarili at hindi ang Panginoon. Kasi ang mga samahan ng mga magkakapatid, inilagayan ng Panginoon, pagtitipon ng mga magkakapatid, para maging ito yung unang lugar kung saan ikaw ay huhubugin ng Panginoon sa pagitan ng kanyang mga salita. And yet, if ever na hindi mo naman ginagawa para sa sarili mo na makapunta at marinig kung ano yung mga pagtuturo ng Panginoong Hesus, it means na may masinusunod kang bagay sa iyong sarili. No? Kaya mas maganda, mga kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, na sinasabi natin tayo sumasampalataya sa kanila dahil wala nang ibang pangalan na ikakaligtas ang mga tao. Sundin natin yung sinasabi ng Diyos, kagaya ng pagtitipon, makiisa tayo, makibilang tayo, kagaya ng nangyari dito. Nanalangin ng magkakapatid sa Panginoon nung malaman nila na inuusig na silang lahat ng mga nasa labas. No? Huwag po tayong matakot kasi ang salita ng Panginoon na ating daladala ay makapangyarihan at hindi tayo pababayaan ng Diyos sa kung ano pa mga bagay basta tayo'y kikilos at magsasalita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magpapagaling, maghahayag ng salita ng Diyos, magpapayo, mga kapatid. Huwag niyong aalisin sa buhay natin
ang pagsishare ng Word of God. Hindi kailangang mawala sa buhay ng isang mananampalataya na makapaghayag siya ng salita ng Diyos. Ito ang mga palatandaan na ikaw ay kabilang sa kanyang katawan. You have a purpose. You have a work to do. Meron po tayong mga bagay na dapat gawin bilang mga alagad ng Panginoong Hesus. Ipapahayag natin ang kanyang pangalan at gagamitin natin ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Itong mga alagad, inuusig sila, pero hindi sila natatakot. Kaya nga ang sagot ni Pedro, kung matiwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sabi ni Pedro, ito ang katotohanan, nakita namin at narinig mula sa Panginoon, hindi namin ito sasabihin dahil galing yon sa Diyos. Kagaya rin natin ng mga anak ng Diyos. Ano ang mga pwede nating sabihin sa kapwa-tao natin bilang mga born-again Christian, bilang mga binago ng Panginoon? Yung nasaksihan natin sa buhay natin, may pagbabago ba? O baka naman kaya wala tayong masabi sa iba dahil mismo sa ating buhay ay hindi natin nararanasan yung pagbabago pa. Kaya nga manalangin tayo sa Panginoon na ma-experience natin yung ginagawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin dahil nakipagrelasyon na tayo kay Lord. Hindi pwedeng hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi makakabuti sa atin, na hindi makikita ng tao. No? Kailangan meron tayong patotoo. Nasasabi natin sa kapwa natin, hindi yung kung ano-ano ang ikinukwento natin sa tao, kundi kwento natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin sa kanila. Amen? At sa pag-uusig na yan, nagtutulong-tulong yung mga magkakapatid, kaya sila nanalangin, yung sila inusig na. Kaya nga may panalanginan po tayo every Friday, ginagawa natin to. Nung araw-araw sila nagpapanalanginan ngayon, bagamat meron tayong mga programa na meron tayong mga prayer partners, meron pa tayong gawain tuwing Biyernes. Huwag natin pabayaan yan. Bigyan natin ng panahon. Huwag po tayong mag-iisip na parang ito'y prayer meeting lang po. No? Hindi po. Ito'y isang bagay na nagpapalakas sa mga magkakapatid dahil ang bawat isa ay nagpapanalanginan at ang bawat isa ay nagkakaroon ng bahagi para sa pagpapanalangin. Hindi yung lagi na lang natin sinasabi, isama nyo na lang kami sa panalangin. Mas mabuti na ikaw na tumatanggap sa Panginoong Hesus at kabilang sa kanyang katawan, nakikibahagi ka rin. Kumbaga, itinulad tayo ng Panginoon sa buong katawan ng isang tao na lahat ay may gamit. No? Hindi po pwede na sabihin ng isang kamay, kaliwang kamay, o kanang kamay, ikaw na lang ang gumawa para sa akin. No? Hindi po pwede. Yung use ng kaliwang kamay ay iba sa use ng kanang kamay. Ang isa'y kumikilos, ang isa'y umaalalay. Maybe either or both. Pwedeng ganoon ang kalagayan. Kaya hindi po pwede ang isang anak ng Diyos ay kakain lang ng kakain. Hindi po pwede. Kailangan siya may bahagi sa buong katawan. No? Marami ang gusto. Susubo lang ng susubo. Pero yung pagka magbibigay na ay ayaw na o maglalabas na ng kanyang part para sa gawain ng Panginoon. Hindi po yun magandang kaugalian. At hindi ito nagpapakita ng sa kabuuan ng tama mong kalagayan. Good morning, Pastor Elion. No? Bilang miyembro ng katawan ng Panginoong Hesus, meron po tayong gagampanan. O yung mga gawain natin sa loob ng church, samahan po natin yan. Makibahagi po tayo. Kung tayo mahirati sa kalagayan natin, na pag tayo may sakit,
magpapapanalangin. Pero pag tayo ang hinihingan ng Diyos ng panahon para sa kanyang mga salita, para sa pagtitipon, para sa pagpapalakasan, para sa kapuspusan, ayaw nating magbigay ng panahon. Huwag po ganoon. Hindi ganoon ang mabuting bagay. Ang mabuting bagay ay may bigayan. Ikaw ay tumatanggap, ikaw din naman ay maglalaan. Amen? Sa anumang paraan ay kailangan. At naghalimbawa sila. Nagbigay sila ng halimbawa dito mula sa verse 32 hanggang sa 37 ng mga kaparaanan nila kung paano sila nagtutulong-tulong. Ang sabi dito, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso, verse 32. At kaluluwa, sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Amen? Walang sino mang, nakalagay 34, walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat pinagbili ng lahat ang may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito. Tingnan nyo, merong napakabigat na bagay na ginawa ang mga tao noon, mga mananampalataya. Hindi ko po sinasabing ganyan din ang gawin mo ngayon, no? Pero may paraan ng Panginoon para ikaw ay maging bahagi ng kanyang katawan. Sila, ang kaparaanan nila noon, ang mga alagad, pinag-isa nila yung kanilang mga pag-aari, binibenta, ibinibigay sa mga apostol. At hindi sila kinukulang. No? Ibinahagi din nila yung iba, pero kahit sila nagbenta ng lupa nila at binigay sa Panginoon, hindi sila nagkukulang. Mga kapatid, mabigat yun. Yung mga umiiwas sa paraan ng pagbibigay, may mga paraan po ng pagbibigay, kagaya ng ikapo, kagaya ng mga offering, kagaya ng pledges, donation. Iba-ibang uri ng paraan ng pagbibigay po yan yung mga taong ayaw talaga na kumilos ang kamay at ayaw magbigay sa Panginoon, talaga pong hindi aani ng pagpapala yan Talagang patakaran kasi ng Panginoon yung paraan ng pagbibigay Bagamat sila noon ay iba yung kanilang ginawang paraan, ngayon naman ang itinuturo sa atin ng Panginoon ay yung pagtatapat natin sa Panginoon. Bilang mga alagad ng Diyos, kung gusto ng bawat isa na talagang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos, na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa anumang bagay na tinatamasa natin, hindi tayo kukulangin, lagi siyang magiging sapat. Yung maging katungkulan naman natin sa Panginoon at magawa kung ano yung kanyang hinihingi. Ano ba yung hinihingi ng Panginoon? Ibalik natin sa kanya yung kanya, ang ikasampung bahagi para sa Panginoon. Maraming nagtuturo po ngayon, hindi na daw okay ang ikapo at wala na daw yan sa panahon. Mga kapatid, walang diretsong sinabi ang New Testament sa ikapo, pero wala din namang sinabing huwag ang New Testament sa ikapo. Pero may mga halimbawa rito na ipinarating ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya na umiiral pa rin ang paraan na yan. Kagaya sa Hebrews, may sinabi doon, Matthew 23:23, at sa Hebrews sinabi doon yung example ni Melchizedek, na nagbigay si Abraham kay Melchizedek ng ikasampung bahagi. Hindi Israelita si Abraham, wala pang Israelita noon. Pero alam na ng mga tao ang paraan ng pagbibigay, kaya hindi po hinahati ng paraan ng pagbibigay ang pagiging Israelita, pagiging mga pari nila at pagiging born again natin ngayon. Yung pag-iral po ng pagbibigay ng ikapo ay hindi nagbabago simula umpisa, kahit sa panahon nila Abel, Cain, hanggang sa panahon ngayon, hindi yan nagbabago. Hindi po pwedeng alisin kasi yung
yung patakaran na yan dahil magiging unjust ang Panginoon kapag tinanggal ito. No? Sa ibang pagkakataon, pwede po nating pag-aralin nyo kung gusto niyo matuto at magtanong patungkol sa bagay na yan. Tanong niyo po sa akin, puntahan niyo po ako. Pwede niyo po akong i-confront. No? At kailangan lang ay tanggapin natin sa ating sarili kapag nakita natin sa salita ng Diyos na talaga namang pinagagawa ng Panginoon ito, ay gawin natin ito. Amen? Kaya, hindi sila kinukulang. Lahat ay may bahagi. Lahat ay sa pananalapi ay may bahagi. Sa pagtulong ay may bahagi. Sa pakikiisa sa loob ng iglesia ay may bahagi. Kaya mga kapatid, sikapin natin na malubos sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Yung katungkulan natin bilang mga alagad ng Panginoon. So, kung sinasabi natin na tayo alagad, tunay na alagad, patunayan natin yun sa pamagitan ng ating mga gawa. Hindi po gagawa para maligtas, kundi gagawa dahil ligtas na ang isang tao. Mga kapatid, di po tayo kagaya ng iba na ang ginagawang kaparaanan ng kaligtasan ay yung kabutihan, pagtulong o ano paman, kundi tayo ng mga anak ng Diyos, ang kaparaanan natin kaiba kaysa sa kanila. Gaya ng Diyos, iba ang paraan ng Diyos. Ang isip ng Diyos ay mas mataas sa tao, yun yung sinabi niya sa Isaias. Kaya tayo naman, ang kaparaanan ng Diyos ang ating ginagawa. Ang paraan natin ay ganito. Tayo'y patuloy na nagiging mabuti, tayo'y nagbibigay, hindi para tayo'y maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas na. Yon ay resulta ng isang pagiging ligtas. Hindi ito kaparaanan ng kaligtasan, kundi ito ay isang result of being saved. Dahil ikaw ay saved, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, automatic ang kilos mo ay kilos ng anak ng Diyos. Hindi pwede ipakita ng isang tao na siya ay anak ng Diyos na hindi naman nakikita sa kanyang pagkilos, pagsasalita, pag-iisip, paggawa, pakikiisa ang hindi pagiging anak ng Diyos. Kailangan makita ang pagiging anak ng Diyos. Lilitaw sa iyong buong pagkatao na hindi mo matututulan, hindi mo mapipigil ang iyong sarili sa nag-uumapaw mong kaligayahan, pag-ibig sa ginagawang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo kasi alam mong binago ka na ng Panginoon. Ito yung isang bagay na kailangang mabago sa isang Kristiyano. Kapag ang Kristiyano na nagsasabing siya ay Kristiyano ay hindi umiiral ang isang bagay na ito'y malaking katanungan para sa kanya. Hindi natin pwede husgahan ang isang tao ayon sa kanyang kilos at gawa, pero hindi po ito nagpapakita ng isang mabuting bagay para sa kanya. Kaya bilang anak ng Diyos, pinakamaganda na natin gawin, kumilos, umasal, mag-isip tayo bilang mga anak ng Diyos. Kung paanong umaasa tayo sa pananampalataya, ipakita natin yun sa pamamagitan ng ating gawa. Amen? Sinabi sa James chapter 2, verse 17, verse 26, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi po tayo ganoon. Tayo isang buhay ng mga anak ng Diyos. Kung paano ang ating Diyos ay buhay, tayo din ay nagpapakita sa Kanya ng buhay. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin, kaya nating gawin. Okay, yung mga bagay na yun. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin. We can do all things through Christ who strengthens us. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, dahil sa Kanyang kapuspusan, kahit yung mga bagay na mahihirap ay parang mahirap, mga kapatid, kaya natin gawin yun. Kung paano yung mga alagad ay mga taong walang pinag-aralan, ang sabi doon sa ating binasa, pero nung sila napuspos ng banal na Espiritu, nakagawa sila ng mga kamangha-manghang bagay. Amen? Nakita niyo po yung kagandahan ng kabuuan ng konteksto kapag binasa yung buong chapter at hindi lang bumabasa ng isa, naiintindihan natin yung flow, yung takbo at yung context at yung ipinapaliwanag ng kabuuan. Amen?
Praise the Lord. Marami pong salamat sa inyo sa inyong pagsama sa akin sa loob ng oras sa umagang ito. Kaya mga kapatid, mamaya mayroon na naman tayong isang good morning, Sister Jenny. At meron naman tayo mamayang prayer meeting. Huwag po kayong mag-aatubili na pumunta. Gawin po natin, pairali natin yung apoy sa puso natin. Huwag po tayong magsipagdahilan, mga kapatid, na ako'y pagod na. No? Pakita natin sa Diyos yung ating bahagi para sa kanyang gawain. No po? Pumunta tayo, pakipagkaisa, at magpalakasan po tayo. Alas 7 po ng gabi, meron po tayong prayer meeting. At samahan niyo po ako sa pagwawakas ng ating gawain. Tayo po'y manalangin. Ama, purihin kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na laging nandyan upang kami maituwid. Gabayan mo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kumilos po kayo sa magitan ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ito po'y magmanifest sa bawat isang anak ninyo na magawa ang aming mga katungkulan bilang inyong mga anak. Hindi po kami uupo lamang, kundi kami kikilos ayon sa inyong itinakda para sa bawat isa sa amin. Bahagi po kami ng katawan ninyo, kaya kailangan namin kumilos ayon sa inyong sinasabi sa bawat isa sa amin. Patubayan niyo po ang mga maghahanap buhay, ang bawat isang mag-aaral sa araw na ito, ano man ang kanilang larangang pupuntahan, ano man ang kanilang gagawin, ay inyong pakasamahan. Nawa, Panginoon, maging gabay ang salitang ito sa buong maghapon nila upang makaiwas sila sa gawa ng dyablo. In Jesus' mighty name, nilalayo po namin at sinasaway ang gawa ng dyablo sa buhay ng bawat isa. Kung mayroong may sakit, paggalingin niyo po, Panginoon. Kung mayroong mga nalulumbay, alibin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kung may nauubusan ng pananampalataya, Lord, nihiling po namin pag-apuyin niyo ang kanilang mga puso sa umagang ito at sa mga darating na panahon para sa paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat. Purihin po kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.